Samantala, dahil sa mga naging legal at technical na issue, 4 na beses na postpone ang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa kabila ng mga naging delay, kumpiyansa ngayon ng COMELEC na tuloy na ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM. Kaugnay nito, mas pinaiigting din ng COMELEC ang kampanya para sa voter education campaign upang siguruhing handa ang mga botante. Narito ang kabuuan ng balita. Halos 4 na buwan mula ngayon nakatakdang isagawa ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Alinsunod ito sa Republic Act No. 12317, nilagdaang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itinatakda ang BPE sa September 14 matapos mapostpone ng 4 na beses. Bilang parte ng preparasyon para sa darating na eleksyon, mas pinaiigting pa ng Commission on Elections ang voter education campaign at information drive upang siguruhing handa ang mga botante sa proseso ng magiging botohan. Simula May 13, accessible na sa website ng COMELEC ang mga certificates of candidacy at list of nominees na nag-file mula May 5 hanggang May 7. Sa kasalukuyan po, yung pong mga pangalan, pinost na po namin ang mga kandidato sa website ni COMELEC. Pinapaalam lang namin kung talagang wala na silang koreksyon. At the same time po, ngayong linggong ito, ilalabas na namin sa website namin ang lahat ng certificates of candidacies ng lahat ng kandidato sa Bangsamoro bilang pagtalima natin sa principle of transparency. Yung balota natin, 1 piraso lang ang gagamitin sa Bangsamoro. Hindi na po 2 piraso ay napakahaba. Ang size na lang po ngayon ito ay 27 inches. At kahit na mayroong ibang nakikiusap sa amin na huwag na ilagay ang picture, baka daw po kasi i-photoshop yung mismo mga ibang pictures, nilagay pa rin po namin ang pictures ng mga kandidato ng parliamentary districts at nilagay din po namin ang pictures ng number 1 nominees ng mga sectoral organization. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ang hakbang na ito ay upang magkaroon din ang mga botante ng direktang partisipasyon sa pag-validate ng mga kandidato kung kwalipikado sila sa posisyon. Kabilang na ang pagsisigurong hindi makalulusot ang mga magkakaanak na nasa posisyon o ang political dynasties na ipinagbabawal sa electoral code ng rehiyon. Hindi po, ngayon po, open po, pwede kami tumanggap ng mga petition sapagkat na available na po yung listahan ng mga kandidato. Makikita nyo nga po nasa website. Pang DQ yan, pang DQ. Yung DQ, pwede sila mag-file ng petition to disqualify or cancel candidacy dahil related sila sa bawat Hinimay-himay din ni Garcia kung ano at kung ilan ang mga dapat iboto ng mga botante para sa BPE. 80 parliamentary seats ang kailangang pagbotohan, 40 upuan para sa political parties, 32 seats sa parliamentary district representatives habang 8 naman para sa sectoral organizations. Bawat botante ay boboto ng isang district representative at isang political party. 16 na political parties ang na-accredit ng COMELEC para sa darating na Bangsamoro parliamentary elections. Ang political parties po kasi sa 80 na miyembro ng parlamento ay dapat may 40 na representante. So kung sa 16 na political parties, isa lang ang nakakuha ng 2.5% ng lahat ng boto sa buong Bangsamoro, yung buong 40 ng 80 ng miyembro ng parlamento ay maibibigay sa isang political party lang. Kung dalawa silang nakakuha ng 2.5%, hahatiin yung 40 ng tig-20. Kung 3 sila, hahatiin yung 40 sa 3. Kung ang isa nakakuha ng 10% ng lahat ng boto sa Bangsamoro, isang 5%, isang 2.5%, base po yan ngayon sa representasyon proportionately. Ngunit kaiba sa tipikal na halalan kung saan isang party list lamang ang ibinoboto, sa BARM, kinakailangang maghalal ng isang partido kada sektor. Sa madaling sabi, bawat isang botante ay 6 ang kinakailangang iboto para sa sectoral organizations. 1:6 ang boto po nila. Hindi po katulad sa party list natin na 1:1 lang ang boto. Isang party list, isang botante. Sa kanila po, sa bawat sektor na pinabibilangan, kung ang sinasabi sa sektor ng kababayan ay isa, boto po siya ng isa. Pag sinasabi sa kabataan ay isa, boto pa rin po siya sa kabataan. Pag sa settlers ay 2, boto po siya ng settlers ng 2. So that kung yun po ay 5 lahat, makakaboto siya ng 6 na mga tao na magre-representa doon sa iba't ibang sectors na yun. Sa July 16, magsisimula na ang election period para sa halalan sa Bangsamoro. July 30 hanggang September 12 naman ang campaign period bago ang mismong halalan sa September 14. Sa unang linggo ng Hulyo, sisimulan na ng COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin sa halalan na inaasahang makukumpleto sa 3 linggo ng buwan.
habang sa Agosto naman ay magsisimula na ang COMELEC sa deployment ng mga kagamitang gagamitin sa halalan. 6,500 automated counting machines para sa 5,212 districts sa rehiyon ang target na ma-deploy ng COMELEC para sa BPE. Sa kasulukuyan, isang munisipyo lang sa Basilan ang nasa red category at wala pang naitatalang major election-related violence sa rehiyon. Para sa EuroTV News, Niela Yagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.